Amanda's POV. Nang matapos ang hapunan at makapag-usap-usap, ay nagpaalam na ang aking mga magulang na uuwi na sila. Ako naman ay nanatili pa dahil umiiyak si Taki at ayaw pa akong pauwiin. Sinabi naman ni Luther sa mga magulang ko na ihahatid na lang ako sa bahay ko. But Tita Cynthia said that I can stay here for tonight. Mukhang wala ring balak si Taki na bitawan ako. Umiiyak kasi ito kapag lumalayo ako at talagang tinatawag niya akong mommy. I don't know why, Amanda, but this is the first time I saw him act like this. I'm really sorry, ha? Nangangawit ka na ba? Bumaba ang tingin ko kay Taki. Nandito kami sa living room at nakakapit sa aking mga kamay ang bata. Natutulog na ito. They're fine, I think. Dati kasi ay 2 days pa akong nawala. Maaga na lang akong uuwi bukas dahil magagayak pa ako ng gamit ko. Maaga rin ang aalis namin bukas ni Luther. Pero anong oras na ay umiinom pa rin ito kasama ang daddy nito. Delikado na magmaneho pa ito pauwi sa bahay ko, kaya pumayag na rin ako na dito magpalipas ng gabi. I'm okay po, tita. Kaya ko pa naman po. Sa likod ni Tita Cynthia ay napansin ko si Clarice at si Romano na papalapit. Uminom rin si Romano kasama si Luther, pero ngayon ay mukhang uuwi na ang dalawa. Pansin kong hindi umaalis si Clarice sa tabi ni Romano at ilang beses ko ring nakita ang masamang tingin nito sa akin. Akala mo naman niya agawin, hindi naman sa kanya. Tita, thank you for inviting me. Maaga pa po ako sa farm bukas. Sabi ni Clarice at humagan ito sa pisngi ni Tita Cynthia. Clarice looked at me. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pag-ismid nito habang nakatingin sa akin. Kanina kasi sinubukan nitong kuhanin sa akin si Taki, pero ayaw sumama ng bata. Nakita ko rin ang sandaling pagtingin sa akin ni Romano. He should stop taking glances, and I should stop giving meaning to his actions. You are really a hard worker, Clarice. Thank you for coming tonight, kahit na ang layo pa ng uuwian ninyo ni Romano. That's okay, tita. Kasama ko naman po si Rome. I am safe with him. Ma, humagan si Romano sa pisngi ng ina. I'm so happy that you are trying your best to make it up with your father, iho. Matagal ko na tong ipinapanalangin at sana ay tuloy-tuloy na talaga. Nang marinig ko yon ay napatingin ako kay Romano. Kung ganon, ay nagiging maayos na ang relasyon nito sa ama nito. That's good to hear. Yun rin ang nais ko. I wanted him to be with his family, yung hindi na ito mag-iisa. Kahit naman ganito ang nangyari sa relasyon namin, ay gusto ko pa rin kung ano makabubuti para sa binata. Even if we are no longer with each other, I want what's the best for him. I am hoping a better life for Romano, even without me. Nang makapagpaalam na rin si Romano sa ina nito, akala ko ay aalis na sila ni Clarice. Nabigla ako na maglakad ito palapit sa amin ni Taki. He leaned down. He was so close to me. Tiningnan niya ako sa mga mata habang ilang pulgada lang ang layo ng aming mukha sa isa't isa. I miss you so much. Kaagad na paawang ang mga labi ko. He said those words while looking at me, pagkatapos ay bumaba ang mukha nito at humagan sa noo ni Taki. Kailangan kong kumalma. Hindi yun ito sinabi sa akin. Para yun kay Taki. He misses you too, Romano. I will take care of Taki. Pero sana anak, ay dalas-dalasan mo ang pagbisita. Namimiss ka rin niya ng sobra. Sambit ni Tita Cynthia. Nang umayos ng tayo si Romano at lumayo na sa amin, ay hindi ko na maiangat pa ang aking muka. Itinuon ko na lang ang aking atensyon kay Taki na nasa aking mga braso. Mag-ingat kayong dalawa. Hanggang sa makaalis ang dalawa ay hindi umaangat ang aking tingin. Alam kong mapulan na rin ang aking muka. Amanda anak, let me get Taki. Siguradong nangangalay ka na. Sinubukan kong ipasa kay Tita Cynthia si Taki. Pero mahigpit itong kumapit sa aking suot. Nagpasya na lang kaming dalahin si Taki sa silid at ibinaba ko ito. Nang malalim na ang pagtulog nito, ay saka na kami lumabas ni Tita Cynthia sa silid. Tita, I think you should take a rest na rin po. Sabi ko at tumingin sa oras sa aking cellphone. 11:55 na ng gabi. Ilang oras na rin ang lumipas. Oo nga pero yung dalawa sa labas ay talagang nagkasiyahan. Umiinom pa rin. Kung dito lang sana natulog si Romano, ay mas masaya sana. 3 sana sila nagkakasiyahan doon. Bibihira lang rin kasi itong mangyari. Yun pong magkakasama silang 3 na umiinom pagkatapos mawala ng aking panganay.
The smile that was on her face slowly faded. Hinawakan ko ang mga kamay ni Tita Cynthia. 5 minutes and it is her birthday. She need to smile. Better days are coming for your family po, Tita Cynthia. Hindi po sa kalungkutan matatapos ang lahat ng pinagdadaanan natin ngayon. We will all be happy at the end. Sada nga, Iha. Pakiramdam ko ay hindi ko lang yun sinabi kay Tita Cynthia. Pakiramdam ko ay sa aking sarili rin. Thank you so much, Iha. Anito at niyakap ako. Nang mapansin ko sa aking cellphone na sumapit na ang hating gabi, ay binati ko si Tita. Kaagad akong humagkan sa pisngi nito. Happy birthday po! I'm so excited for the surprise later. Sabay kaming bumaba ni Tita Cynthia upang puntahan si Luther at si Tito Royce. Marami nang nainom ng dalawa. Hindi na rin naman nagtagal ang mag-asawang sa Avedra at umakyat na upang matulog. Naiwan kami ni Luther sa garden. Ang dami nangyari sa ilang oras lang. Are you okay? Tanong ni Luther sa akin. Hindi pa naman ito mukhang laseng. I'm okay. Are you convincing yourself, Amanda? Alam ko na hindi ka okay. You saw Romano with Clarice. Peste yung babaeng yun na pilit kinukuha ang atensyon ng kapatid ko. Balita ko kay Mama, nandun to sa bahay ni Romano. At nakita sila ng kaibigan mo na magkasama sa isang restaurant sa Batangas. I don't think it's because Romano wants it to happen. Kahit na ayaw ni Romano, hinahayaan niya tong kasama nito, Luther. Bakit pa pakiramdam ko? Pinagtatanggol mo ang kapatid mo. Ang gulo mo, ha? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kumuha ako ng isang bote ng beer at nilagok iyon. Kanina lang ay pinapakita ni Luther ang pagkainis kay Romano. Tapos ngayon naman ay ipinagtatanggol nito sa akin. Humalakhak si Luther. Nainis talaga ako nung una. I didn't lie to you when I said that I was pissed. Pero I dared not to see his reaction. I was making him jealous, Amanda. Gusto kong makita kung talagang hindi ka na mahal. Inirapan ko si Luther at muling uminom ng beer. Bakit ba nakalimutan ko na mapaglaro rin itong si Luther? Minamanipula niya rin ako at gumawa ng mga kalokohan noong nasa bahay ako ni Romano. You are enjoying yourself. But I made it clear, Luther. Ayoko na. Sinabi ko na nga na titigil na ako. Nangako na ako sa sarili ko na tama ng pagmamahal na to at nabitin ang aking sinasabi nang maalala ko si Clarice at si Romano. Muli akong uminom ng beer. Nang maubos ko ang laman, ay kumuha ako ulit ng isang bote at uminom ulit. Lalo pat dahil nakikita mo na magkasama si Clarice at si Romano? Tanong sa akin ni Luther. I admit, I was jealous. Siyempre hindi naman basta-basta mawawalang pagmamahal ko kay Romano. Lalo na yung sakit. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing makikita ko sila ni Clarice na magkasama. Tapos close rin palang babae yun kay Tita Cynthia. Their mother was expecting the two to be in a relationship. I don't think your love for my brother would fade easily, Amanda. Ipinaglaban mo nga sa kapatid mo at sa ama mo. You defended Romano so much. Hindi na ako nagsalita at inubos kong muli ang laman ng isang bote ng beer. Muli pa akong kumuha. Hindi ko na alam kung ilang bote na ang nainom ko. But this love needs to end, Luther. Tumayo ako. Hindi ako maaari maghintay sa lalaking may kasama ng ibang babae. And what do you think they're doing? Clarice going to his house? What the? You are drunk, Amanda. Let's go to the guest room. Ay nako, maaga pa naman tayong aalis bukas. Buiset. Sabi ko nang maalala muli si Clarice. Ang bruhang yon. Akala mo naman sa kanya na si Romano. Dahan-dahan, Amanda. Hawak-hawak ko ni Luther sa bewang at ang aking kamay ay nasa balikat nito. Hindi ko alam kung paano kami nakapasok dito sa loob ng bahay nila. Kanina lang nung nagsasalita ako ay nasa garden pa kami. Cheers! Shh! Huwag ka maingay. Sita sa akin ni Luther. Itinapat ko naman ang aking hintuturo sa labi ko at ginaya ang sinabi nito dahil sa kalasingan. Shh! Huwag akong maingay. Nang marating namin ang guest room ay bumagsak ako sa kama. Naramdaman ko na tinatanggal ni Luther ang flat shoes ko. Kumuha rin ito ng kumot at inilagay iyon sa akin. Matulog ka na. At naku, Amanda, I will not let you drink again. Sa labo ng tingin ko sa kanya ay nakita ko na napailing ito. Lumabas na si Luther ng guest room at ako naman ay pabiling-biling sa malaking kama na kinahihigaan ko. Hilong-hilo ako at hindi ako mapakali. I hate you. I was saying those words
Ilang beses ko pang inulit. I hate you so much. Ang bilis mo naman akong palitan. Napahikbi ako. Masakit naman talaga na makita si Romano at sa Clarice na magkasama. Pero yun na ang senyales para idiretso ko ang planong pagkalimot sa kanya. Ilang beses niya akong tiningnan kanina kahit nasa tabi nito ang babaeng yon. Pero hindi ko bibigyan ng mali siya. Kahit pa sinabi mong I miss you so much. Hindi ako maniniwala. Tumayo ako at pumunta sa CR nang makaramdam ng pagsusuka. Naparami talagang inom ko dahil sa mga naganap ngayong gabi. Clarice was also testing my patience. Kanina ay binuksan ito ang topic tungkol sa katulong ni Romano. That was me. I saw Tito Royce change his expression. Malamang mag-iiba dahil alam nito na in love ang anak nito sa katulong. And that was me again. Maya-maya ay lumabas na ako ng banyo habang pagyawang-gewang sa paglalakad. Nangihiga na ako ay may napansin ako. Napakunot ang noo ko at naituro ko ang ilaw. Napansin ko ng dilim ng paligid. Pero kahit ganon, ay nakakita pa rin ako kahit papaano. Naka-off ba kanina yung ilaw? Naglakad ako papunta sa switch. Pero bago pa man ako makalapit doon, ay may kamay na pumigil sa akin. Amanda. Napasinghap ako nang marinig ko ang boses na iyon. Kaagad akong napaharap. Romano? What are you... OMG, ang mga labi ni Romano ang sumalubong sa akin at mahigpit niya akong hinagpos. I was trying to push him but he walked and pinned me on the wall. Itinaas niya ang mga kamay habang walang tigil akong hinagkan. Romano? At dahil sa espiritu ng alak at sa mga nakakalasing at nakakahalinang hagkan na binibigay nito sa akin, ay sumuko na ako. Kung kanina ay lumalaban pa ako sa kanya, pero ngayon ay hinayaan ko ng mahagkan niya sa labi. Maya-maya ay binuhat niya ako at ikinapit ko ang aking binti sa bewang nito habang nakadikit pa rin ang aking likod sa pader. Patuloy pa rin ito sa paghagkan sa akin. Damn, I miss you so much baby. Napaara ko ang aking likod nang bumaba ang labi ni Romano sa aking balikat. Mahina akong napasigaw pero tinakpan ni Romano ang bibig ko. Napatigil ito sandali at ganoon rin ako. Lower Amanda, down your voice. Pagkasabi niya noon ay muli na namang naghinang ang aming mga labi. Nadadala na ako sa emosyon dahil sa ginagawa nito. Mabilis na nitong tinanggal ang suot kong dress, pati na rin ang pangitaas ko at kaagad na itong umatake. Napasigaw na naman ako ng mahina. Nagmamadali ka? May pupuntahan ka ba? Damn, I was feeling the sensation. It feels so good that I can't even say a word. Naglakad si Romano at ibinaba ako sa kama. Nakapang-ibaba na lang ako. Nakita ko ang kislap sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. He removed his long sleeve polo. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang alisin nito ang belt ng pantalon nito. Nang wala nang natira, ay pumunta ito sa harap ko at muli niya akong hinagkan sa labi. Gumanti naman ako at ikinapit ko ang aking mga kamay sa kanyang batok. Gigil ang labi ni Romano nang tinungo ang aking perlas at nagsimula na akong paligayahin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napasigaw na ako dahil sa sobrang ginhawa na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung saan ikakapit ang aking mga kamay. Sa bedsheet ba o itatakip ko sa aking bibig upang hindi lumakas ang aking pagsigaw. At sa isang malakas na galaw ni Romano ay sabay naming naabot ang sukdulan. I will be the father of your future children, Amanda. Hindi ibang lalaki. Hindi ang kapatid ko. I will make sure that you will get pregnant with my baby. Umangat ang mukha nito at ako naman ay nakaramdam na matinding pagod. Malabo na ngayon ang mukha nito sa aking paningin. Yun ang mga salitang huling narinig ko bago ako mahila ng antok. Dala na rin ng tama ng alak ay mabilis akong nakatulog. Kinabukasan ay napabalikwas ako ng bangon. Masama ang pakiramdam ko. Masakit rin ang katawan ko. Napatingin ako sa paligid. Maliwanag na. Nasaan ako? Kaagad kong inalala ang nangyari kagabi. Ang natatandaan ko ay nagpunta kami ni Luther sa bahay ng mga magulang nito for dinner. Nagpunta rin si Romano at nagkaroon ng hatakan. Nandito rin kagabi si Clarice. Uminom ako at naparami. Nahirapan pa nga si Luther na dalhin ako dito sa guest room. Ow! Napahawak ako sa aking noo nang sumakit iyon. Hangover. May trabaho pa naman ngayong araw.
Anong oras na ba? Kaagad kong kinuha ang aking cellphone at tiningnan ng oras. 6:00 na ng umaga. Sinubukan ko nang bumangon, ngunit napatigil ako na may alaalang biglang pumasok sa isip ko. Romano? Nanlalaki ang mga mata ko na tinitigan ng aking katawan. Nakadamit pa rin naman ako. Suot ko pa ang undies ko. That was just a dream. Panaginip lang. Tama, panaginip lang yon. Baby, ako ang magiging ama ng anak mo. Kinuha ko ang unan at itinabon doon ang aking muka. Sumigaw ako ng todo. That was just a dream. Hindi nangyari yon. Gumalaw ako at bigla akong napapikit nang maramdaman ko ang sakit ng aking perlas. What? Napatingala ako sa aking ibaba at pinakiramdaman kong muli ang aking perlas. At OMG, masakit. Mabilis akong bumaba sa kama at kaagad pumasok sa loob ng banyo. Nang tanggalin ko ang aking dress ay tumapat ako sa salamin. Oh my gosh! Sigaw ko na makita ang aking katawan. Maraming marka sa buong katawan ko. May nangyari ba sa amin ni Romano kagabi? Pero umuwi to. He was with Clarice and they went home. Did he come back here? Hindi ko maalala ng buo ang nangyari. Kaunti lang ang pumasok sa isip ko. At yun ay ang mga sigaw ko na sobrang nasisiyahan sa ginagawa ni Romano. Peste ka, Amanda. Bakit? I let off my guard last night and he took advantage of me because I was drunk. Maya-maya pa ay lumabas na ako ng banyo. Nang makarinig ako ng mga katok sa pinto, ay lumapit ako doon. Binuksan ko at nakita ko si Luther. Maganda bang tulog mo? Anito, iba ang ngiti ni Luther. I know that kind of smile. Luther, you... Huwag ka mag-alala, Amanda. Walang nakarinig, maliban sa akin. Napasinghap ako. He knows. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking muka nang marinig ang sinabi ni Luther. He heard us. Napasigaw ba ako ng malakas? Damn, nakakahiya naman. Amanda, I'm sorry. Hindi. Hinawakan niya ako sa aking mga braso at nagulat ako na bumanghulit ito ng tawa. Napalayo ito sa akin sandali at pagkatapos ay tumingin pero tumawa ulit ng malakas. Napasinghap ako at nakaramdam na matinding pagkakapahiya. Luther, your reaction. I was just kidding, Amanda. What? Na mapagtanto ko ang sinabi nito ay pinalo ko siya ng ilang ulit. Aray ko naman. Stop it. Masakit. Naiinis ako. Akala ko ay totoong narinig nito. Sa mga alaala ko ay grabe ang naging pagsigaw ko dahil sa ginawa namin ni Romano. Of course, we are at their house at narito ang mga magulang nila. Kahit na nasa 2 palapag ang silid ng mga ito, ay naisip ko na paano kung nagawi dito ang mga magulang ni Romano at narinig nga nila. May nangyari nga. Yung reaksyon mo pa lang hindi ko naman sasabihin sa iba. Saka wala naman tao sa ilang mga silid na narito sa baba dahil para sa mga gesto. So kung may ginawa man kayo ni Romano, ay wala rin makakarinig kung hindi ang mga lamok at mga butiki. Ani Luther habang hawak ang nasaktang braso. I was so frustrated. I thought he heard us. Sobrang nakakahiya kung ganon. I know that Romano and I did it so wild. Ang naaalala ko ay nasa itas niya pa ako at ako mismo ang gumalaw. Hindi ba't umuwi siya kagabi? At kung alam mo na nandito si Romano, bakit hinayaan mo ko mag-isa dito? Tanong ko kay Luther habang naiinis. Itinaas nito ang dalawa nitong mga kamay. Well, I was drunk and... You are not drunk, Luther? Sigaw ko sa kanya. He's lying to me now. Hindi ito laseng. Ako na lang ang uminom kagabi na mag-usap kaming dalawa. Bakit niyo nito sinasabi na lasing ito kaya hindi nito nasabi sa akin? Luther, alam mo na lasing ako kagabi. I didn't know also that he came back, Amanda. Pagod na rin ako. Basta nang umakyat ako sa kwarto ko ay nakita ko sa sasakyan ni Romano na dumating. I was in my room when I saw him entering the mansion. Hinulaan ko lang naman na pinuntahan ka. Nagbibiro lang ako nung sinabi kong narinig ko kayong dalawa. Pero ang mga reaksyon mo nagsasabi sa akin na may nangyari talaga. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko kayang harapin si Romano ngayon kung nandito ito. Nandito ba siya? Ani ako ulit. Wala na, Amanda. Maaga siyang umuwi. Pero nakapagkape pa kasama si Dad. Nag-usap sila. Yun ang sabi ni Mommy.
That's good. Hinawakan ko si Luther sa braso nito at hinila na ito. I need to go home. Kahit na gusto kong maghihiyaw sa nangyari, ay kailangan na namin kumilos para sa surprise birthday party namin sa mami nila mamaya. Wait lang, masyado ka nagmamadali. I wanted to start early, Luther. Ayoko maghabol dahil late ako nang dating. Nang nasa living room na kami, ay napahinto kami ni Luther nang makita ang mga magulang nito. I let go of his hand and then walked towards Tita Cynthia. Good morning po, Tita and Tito. Happy birthday po, Tita Cynthia. Ngumiti silang dalawa sa akin. Thank you, Amanda. Sagot nito. I was just looking at them. Maaliwalas sa mukha ni Mr. Saavedra. Mukhang nagiging mabuti na nga ang relasyon nito at ni Romano. Nabanggit kanina ni Luther na nagkape pa dito si Romano kasabay ang ama bago umalis. Maayos bang naging tulog mo, Amanda? Tanong sa akin ni Tito Royce. She had a really good sleep, Dad. Siniko ko si Luther upang tumigil siya. He's teasing me. Alam ko na hindi dito matatapos at hanggang mamaya ay aasarin niya ako. Maayos po ako nakatulog. Maraming salamat po. Hindi na rin po ako magtatagal, Tito at Tita. May trabaho pa po kasi ako ng maaga, kaya kailangan ko na pong umuwi. Ganun ba? Dito ka na sana mag-breakfast. Pasensya na po kayo, Tita. Mag-aayos pa po kasi ako ng mga gamit sa flower shop. May event po kasi ako nakaschedule today. Nakita ko na tumangutang ang ginang. Lumingo naman si Tito Roy sa asawa nito. Let's invite her again next time, honey. Nang makapagpaalam ako sa mga magulang ni Luther, ay tinungo ko na ang labas. Sinabi naman ni Luther sa akin na aakyat ito sandali dahil may nakalimutan ito at hintayin ko na lang siya dito sa loob ng sasakyan. Habang nasa loob ako, ay hindi ko maiwasan na hindi tingnan ng aking mga marka sa katawan. You are drunk, Amanda. Lasing ka. Hindi mo alam ang ginagawa mo sa sobrang kalasingan mo. Oh, hindi ko napansin na pumasok na pala si Luther sa loob ng sasakyan. Nagulat na lang ako nang maiabot ito sa akin na paper bag. Binuksan ko yon at nakita ko ang isang baby pug na nasa loob. Oh my gosh, napaka-cute. Kinuha ko ang baby pug at ikinandong iyon. Nilingon ko si Luther nang biglang makarinig ako ng tunog ng kamera. He took a picture of me. Let's go to your house. Baka mamove ang oras ng alis natin. Pero ayos lang rin naman. Anito at pinaandar na ang sasakyan. Para sa nang larawan. Nothing. Napatingin ako sa baby pug na nasa kandungan ko. Napangiti ako na makita na natutulog ito. Hindi ko inaasahan na bibigyan ako ni Luther ng aso. Saka ang aga naman, saan niya to binili? Magkasama kami kahapon at hindi ko napansin na dala nito. Thank you for this, Luther. Tiyak matutuwa ang ibang mga anak ko sa... Hindi yan galing sa akin, Amanda. Ha? Anong hindi? Ikaw ang nagbigay sa akin. Pinabigay lang. Galing kay Romano. What? Bigla ay nakaramdam ako ng inis dahil sa narinig ko kay Luther. Kung ganon ay galing kay Romano ang cute na aso na to. Bigla ay nais ko ng isa uli. He's making a move. I talked to him last night, Amanda. Akala niya may something talaga sa atin. Galit na galit sa akin. Akala ko nga, isusuntukin ako. Nakangiting sabi ni Luther. Yun naman ang gusto nito, ang pagselosin ng kapatid nito. Nakuha ko naman ang atensyon niya. Hindi rin ako naniniwala na hindi ka na mahal. Sa tingin ko ay kaya nga bumalik si Romano kagabi ay dahil natakot ng marinig na gusto ni Mami ng apo sa atin. Are you going to accept him again, Amanda? Hindi ganun kadali yun. Lalo pa at kasama nito si Clarice. Ilang beses na. Anong ginagawa nila? Nag-jack and poy? We are both thinking that maybe Romano was doing this because he wanted to clean his image. Nagalit sa kanyang daddy ko, hindi ba? Even after what happened last night, hindi pa rin magbabago ang desisyon ko na kalimutan na siya. I was so drunk. Wala na akong kontrol sa sarili ko. I was emotionally unstable because of Romano. Dahil sa sakit na magkasama sila ni Clarice sa Batangas. Tapos malalaman ko pa na pupunta si Clarice sa bahay ni Romano at kagabi kasama na naman ito. I know when I need to stop. At ngayon na yon, kahit pa may nangyari sa amin, hindi magbabago ang desisyon ko, Luther. This love needs to end. Tumangu-tangu ito. He was with Clarice. The woman was always with him. At anong gusto mong isipin ko? That they are together as friends? Nasa bahay pa lang ako ni Romano bilang maid, ay alam ko na ang gusto ni Clarice. That woman likes him so much. At alam ni Romano na mahal ko siya.
Alam nito na magsiselos ako kay Clarice. Tapos ngayon, nakikita ko sila na palaging magkasama. You are jealous. Ani Luther sa akin. I am jealous of Clarice, and that's because I love Romano. Pero ayoko na. Ayoko nang mahalin siya. After what I said, Luther didn't talk. Tahimik na kami na makarating sa aking bahay. Pinag-isipan ko rin ng ilang beses kung ipapasauli ko ang baby pug na ibinigay ni Romano. Pero sa huli ay nagdesisyon akong alagaan na lang rin. Luther went inside of my house and we waited for the service to take my pets. Inaayos ko ang mga gamit ng mga alaga ko at pinasama ko na rin na alagaan ng baby pug. Na makaalis sa mga kumuha sa mga anak ko, ay isinakay ko sa sasakyan ni Luther ang mga gamit ko. Sandali lang rin ako naligo. Pagkatapos ay tinawagan ko si Alma at itinanong kung okay na ba ang lahat ng mga bulaklak at kung wala ng ibang mga problema. Na makuha ko ang sagot na signal ko na lang daw ang hinihintay nila para umalis, ay kinausap ko na si Luther. I talked to Alma that we are on the way to the venue, kaya't sila rin ay umalis na. Habang nasa daan, ay tinawagan ko naman si Tess upang ipalam na nakuha na ang mga alaga ko at dinala na sa pet house nito. Busy na busy? Makikita mo dun si Romano. Naku Amanda ha, huwag marupok. Ang mga sinabi ko ay huwag mong kakalimutan. Huwag bubuka ka, okay? Napahinga ako ng malalim nang marinig ang sinabi ni Tess. Napatingin tuloy ako kay Luther. Huminto kami sa isang convenience store at nagpaalam na bibili sandali ng maiinom. I met him last night sa bahay ng parents nila. Tess, what? At anong ibig mong sabihin? Buruha ka? May idea na ako. Anito, napapikit ako at nakagat ko ang aking pang-ibabang labi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. I was so drunk and I didn't know. Ayan na nga Amanda, ayan na nga sinasabi ko. Tess, hindi ko naman alam na bumalik si Romano ng bahay ng mga magulang niya. I was cornered. Pumasok sa guest room and then, it happened. Lasing na lasing ako kagabi. Hindi ko nga halos maalala kung paano ang nangyari eh. At gusto mo pa talagang alalahanin? Siyempre kung may nangyari nga sa inyo, edi yun na yun. My goodness, Amanda. Kakapag-usap lang natin ah. Paano na yung pag-move on mo? Edi nasira, nagbago na isip mo. Nakatikim ka na naman ng jumbo hotdog eh. Hindi naman magbabago ang isip ko, Tess. Lasing lang ako. Kung hindi ay hindi naman yung mangyayari. Romano went on his parents' house last night with Clarice. Kasama nito si Clarice. At narinig ko na si tita mismo nag-invite sa babae. They looks like they are going out and... Hindi ako pinatapos sa pagsasalita ni Tess. Ano? Kasama niyang bruhang babaeng yon? Tapos nung gabi may nangyari sa inyo? Napaka-red flag naman ni Romano. Naku Amanda kapag nakita ko yung si Romano, makakatikim talaga yun sa akin. Napupuno na ako sa kanya ha. Ano bang akala niya sa'yo? Pwedeng balikan anumang oras? Saka ano yan? Bakit kasama pa niya si Clarice? Sandali nga, susunod ako sa Pampanga. Sabihin mo sa akin ang location. Mamaya tayo mag-usap ng personal. Sandali, Therese. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil naputol na ang tawag. Hindi na rin naman ako nakasingit dahil dire-diretso ang bibig ni Tess sa pagsasalita. Nang bumalik si Luther sa sasakyan, ay binigyan niya ako ng tubig. May problema ba? Tanong nito. Wala. We went to the place. Nang makarating kami ay naroon na rin ang aking team at ibinababa ang mga gamit. Naging abala ako sa pag-aayos at si Luther naman ay ganoon rin. I was so busy helping my teams. Dumarating na rin ang ibang mga mag-aayos sa lugar. Nang sumapit ang 3:00 ng hapon, ay halos patapos na ang lahat sa pag-aayos. Naka-ready na rin ang sound system. We are also done arranging the flowers at napuno ng maraming mga bulaklak ang venue.